Yo, what's up? This is Shabo, ang pambansang sabog ng Pilipinas, where I'm trying to influence you how to think critically about sa mga social issues ngayon. Charot! Hindi natin rin yun. Yo, what's up sa inyo mga batono? Magandang araw at nandito na naman tayo para mag-discuss ng isang mainit na usapin ngayon. Kung hindi nyo pa ito napapanood or hindi nyo pa ito nadaanan sa social media, ayan, nandito na kami para i-chika sa inyo ang latest. Okay, and today kasama natin si Sir Sep, nasa background. Sir Sep, magandang gabi. Oy, good evening kapatid. Kumusta kayong lahat at salamat sa patuloy na pagsubaybay sa Usapang Hubad. Yun, thank Ayan. you. At meron tayong, ewan ko, special guest for today's video. Ayan, si Isa. Hi guys! So welcome sa akin dito sa Usapang Hubad. Yan. Nagtatanong siya kanina kung usapang hubad, tapos paano daw yan? Kung pwede daw ba siya maghubad. Sabi ko, kung naalala mo dati sa Recep, ang usapan natin, may nagtanong na rin yan dati. Wala naman kami problema dyan. Welcome tayo dyan. As long as kaya niya, Yan, pangatawan yan. na. No? Eh, hindi daw siya nakapagdala ng 2-piece. Sabi ko, pwede, mag-brand na lang siya. Next time na lang. Next time. Ayan. Okay, so ano ba itong pag-uusapan natin ngayon? So, guys, no, baka hindi nyo pa nadaanan. Meron kasing latest ngayon. Ito, ipapakita na natin. Meron latest issue ngayon, no, na ang sabi ni Wolfgang date pero di kami nag-work sa isa't isa sa dulo. Outsu. Ayan. Yan. So, pinapakita na natin yung Sir Sebe. Pinapakita ko na yung pinapakita ko na yung picture ng babae. Yan. Kung nakikita nyo, maganda yung babae. May tsura. Actually, kamukha nga nung ex ko to eh. Kamukha ni Jinky. Shoutout ni Jinky. Uy, shoutout sa kanya. Yan. Kung nasa ka man yan, dyan ka na lang. Mag-iingat siya. Mag-iingat ka lagi. Hindi. Charot na yan pag yan. Yan. So, medyo pagkakawig lang, no? So, isa-isahin natin yung pictures, no? Para malaman nyo kung ano yung kwento, okay? So, pero ikaw hindi mo pa alam yung Hindi kwento, pa. no? Pero si Sir Seth, medyo na nagkausap na kami dito. Mm. So, yun nga, no? So, merong isang lalaki, nagde-date sila, tapos dinate niya sa Wolfgang. Okay? Alam mo ba yung Wolfgang? Alam ko naman. Yan. Ikaw, Sir Seth, alam mo yung Wolfgang? Oo naman, kahit pa paano. Ako, I'll be honest, no? Kasi na-discover ko lang siya, siguro last week, merong isang vlogger na parang trinate niya yung family niya doon sa Wolfgang. Tapos yung bill nila is around 23,000. So, Yes, nakita ko rin yun. Super fine dining, which is very nice. Pero kasi, for a single dining for that amount, medyo, para sa mga tulad natin na, lower to middle class, medyo masakit yan eh. Ordinaryong tao. Oo. Yan, ordinary. Medyo mabigat yan. Oo. Nakakain ka na ba dyan? Siyempre hindi pa. Ako hindi pa. Ayan. Wala pa nakakain sa atin yan. Pero I'm happy for them na nakakain sila doon. Siyempre naman. Okay, so yun nga, no? Winulog yung date, pero hindi kami nag-work. Nang-work, mali pa nga yung typo pa nga sa isa't isa. Dulo out. So, alam po, ito ay si John Celirio. Kung makikita nyo, may watermark pa ng TikTok na dito. Next natin, no? So, ito, grabe, napakasarap dito. Try nyo, promise. Yan, pinapakita dito yung picture nung steak. So, ano to, ha? Sarap, mukhang liempo, ha? Mukhang liempo lang to, eh. Mukhang barbecue lang to sa palengke, eh. Pero Well done kaya yan? Well done kasi o ba't rare? nakaluto? Well done. Feeling ko well done. Pag Filipino, usually well done yan eh. Oh. Yan. Ayaw natin ng hilaw, no? Tapos ang next picture, oy, tropa pala to eh, no? Tropa ko talaga to eh. Ano to eh? Tropang taba. Ayan, oh. Ang laki niya din eh. Ayan, oh. Oh. Ayan. Pag mahilig sa steak talaga, ganyan. Oh. Malalaman na. Mahilig ba ako sa steak? Hello, mahilig ka pala sa steak kaya pa. Ayan. Kasi nakikita natin, price reveal daw sa dulo. Yan, napaganda na natin sa kabilang table. Sorry, Sir, di mo nakikita, no? Teka, No problem. Napanood ko, Nakita nakita ko naman yan. Ayan. Tignan mo na lang, May, para makita mo na. Ayan. Ay. Iba yung makita. Ayan, nakita mo na. Ayan. Pa, Okay. pero okay lang na problem. Ayan. Tapos ito, kumuha talaga ng ex ko to. Ano ba yan? So, we're dating like 4 months last Feb 2023 pero di nag-work. So, Feb, March, April, May, June. So, matagal na ba to? Well, I don't know. Pero at least, solid samahan namin as of now. So, parang naging tropa na lang sila. Okay? Tapos, ang next ay, eto may picture pa sila sa labas ng Wolfgang sa BGC. First experience, it is so lit. Thank you, Wolfgang Steakhouse.
Mukha silang happy, ano? Mukha naman silang happy. Mukha naman silang happy, pero hindi sila mukhang couple. Yan. Pwede natin sabihin yan. Mukha talaga siyang tomboy. Uy! Uy, trash talk. Hindi. Opinion ko lang. Tapos eto na yung bill, pinakita na, no? 12,444. Sahod mo to, ha? Mas malaki Ay, pa yun. Mas malaki yan. Mas wala pa Aray. Malaki naman yata sahod niya. Porterhouse for 8,976. Ito Porterhouse, nakikita ko lang to sa Sizzling sa food court Mahal pala yun. And meron silang grilled tuna, steak fries. Grabe, ang mahal Pero may steak fries na yan. Kita mo yung presyo ng steak fries? So, 400. fries lang yun. Yun na yung presyo ng kinain natin Jollibee kanina. So, ganyan kamahal sa Wolfgang. Yung bacon, 288. Oh, grabe, ilang piraso lang kaya yun. So, in short talaga, napakamahal. Ang mahal ng kanin, no? 148. So, talagang big time lang talaga kumakain dito. Pero, Makati to, 12,400. Pero naalala ko yung Brad, yung kay Rendon. Magkano ba yung kanin ni Rendon? 150? Sandaan. Mas mahal pala, mas Medyo mahal pala. naalala ko din yun. Kayo ko lang mabanggit si Rendon Ayan. Nasa ko rin siya. Okay, next natin. So, basahin natin. So, pangalan ng babae si Christine Maico Bautista. Natulog lang ako, naging manggagamit na. I can provide for myself. I don't need anyone. Kilala ako ng family and close friends ko na ganyan ang mindset ko. Wala akong ginagamit na tao. Before he did that, siguro and before he did that, cleaner ko sa kanya na friends lang kami. Since I'm graduating and studies first si Ante, or parang gusto niya, ang ibig niya sabihin is studies yung priority niya, which is good. At naiintindihan niya yon. Ginagawa niya yon dahil hindi ko sinabi, kundi dahil mahal niya daw ako. Never ako nagpapasa ng tao, alam niya yan. May usapan kami ni Celirio, yun niya, yung pangalan niya siguro na nag-post. At clear ang intentions namin dalawa, kaya hanggang ngayon, okay ang samahan namin at wala siyang tanim ng sama na loob sa akin. We are not dating, and yes, NBSB ako. Yung 4 months na sinasabi niya, yun yung months na magkakilala kami. So, ibig sabihin, si Ate Christine ay NBSB, no boyfriend since birth. Parang ikaw pala, no? Naman. Ayan, virgin. At priority niya yung studies niya. By the way, guys, no, nag-conduct din ako ng small research dito. Si Celirio, alam mo ba, Sir Sep, na director to, siya yung nag-direct nung music video nung Nobita. Alam mo ba yung kanta na yun? Ikaw na siyang iibigin, yung gano'n. Basta yun na yun. Talented daw. Oo. Tapos ito yung picture na, ito, grabe talaga dito. Oh. Ano? Bro, kung bibili kang motor, payo ko sa'yo pag umabot sa itong video na to, huwag kang bibiling Mio, ha, kasi Hoy! Oo. Dapat NMAX. pero ganda talaga ni ate, no? Maganda si ate. Yeah, pretty. It's Christine Bautista. Pinopost niya naman din sa kanyang TikTok. Hello, to clarify things out, this post isn't meant to say anything bad about Celirio. He's my friend. This is just to clarify the Wolfgang Kingi. Ayan, tapos nagbahagi na rin sila ng personal conversation dito. Ayan, parang siguro first time yata, parang parang feeling ko kakadla sa Facebook. Tapos nagpapasama magpagupit. Kailangan ba lang kasama pag nagpapagupit? Well, for girls, Hindi. naman. I mean, nakayain ko normally, babae din. Ikaw lalaki. A girl ba yun? Sino ba yung girl? Hindi, nag-chat si Celirio, si Guy, kay girl na samahan daw. So parang yun nga, siguro. Oo. Try. Diba dapat ikaw yung sumagot? Sa akin yan, pre, ano yan? Kailangan ko kasama pag makapagpapagupitan, guys. Ginagaslight lang yan pagpapagupit na yan. Di totoo magpapagupit yan. Then lang siguro, parang siguro naglalambing lang ng konti. Diba? Okay. Siyempre, Point taken. trying to establish a relationship nga siguro. Ayan. Chat na lang tayo kasi nga daw busy. Tapos yan, first plan is a festival daw. Anong oras tapos mo? Ayan, whatever yung conversation nila. But he insisted na sa BGC na lang. That was my first time going there. Since bahay school lang ako. Grabe naman, hindi pa nakakarating si ate ng BGC. Well, siguro, hindi ko na-check kung taga saan siya. Baka siguro, but you know, Feeling ko taga-south sila kasi kung festi yung ano nila. pwede, place, no? Around Alabang, Muntinlupa, Laguna. So medyo Possibly. malayo ang BGC pa. Malayo na yung BGC. Pero isasakay lang ang BGC. Pwede yan kung Pwede. Tagalago. Sige. Okay. So, yun na nga. Tapos ano pa ba? Whenever we go out, kasama namin lagi ang ate ko. But since busy siya, dalawa lang kami. So, hindi na nakasama si ate. Ayan, na-solo na niya.
ang sabi niya magpagupit at shooting daw kami. He's a photographer Ooh, and I am a model. Model naman pala si ate kaya naman pala ganun yung tsura niya. Kaya pumayag din ako. Okay. Next. Ayan, pinakita niya yung screenshot tayo. Sumama ni ate. He always did things that I never asked for. Nako. Oh, Ang bigat nun. but I am grateful. Sinuggest ko sa festi na lang since malapit lang sa amin dalawa at para di na lang mag-grab kasi nga mahal ang pamasahe. So, that's very nice. Considering naman si ate girl. That's a very good gesture, no? So, good yan. Next natin. Here, Plano High Street, hindi niya minention yung Wolfgang. So, High Street is a place sa BGC, parang, di ba nga bro, pag nasa BGC ka na, yo, parang medyo may pagkakonyo na yung mga tao doon, yo. So, kung dito Yes, sa High correct. Street, medyo mas malala pa doon, yo. Yung medyo next level na rin talaga yung mga tao dyan, eh. Makikita mo, yung mga nagja-jogging doon, mukhang mayayaman talaga, eh. Next natin. Tapos yan, conversation pa. Mukhang minabadali niya, no? Naka-ayos ka na. Nagme-makeup pa daw. Ayan, tapos, nakauwi na sila. Ano pa ba? He asked me saan kami kakain. Ang sagot ko, kahit saan, basta mura lang. But he said, okay, ako bahala dun tayo sa deserve mo. Sabi niya, gusto niya daw iparanas sa akin to. Dahil first time namin, both kumain dito, I wasn't aware, teka, lumipat ako ng monitor. I wasn't aware sa Wolfgang. Alam niya yon. Di ko nga alam na famous pala to since di naman ako mahilig sa expensive shit. But he insisted. Yan quote and quote capitalized by insisted. Gusto niyang iparanas sa akin to dahil deserve ko daw. Alright. Tapos, before na lahat yan, clear ko na ang intentions ko para di siya umasa. Yan, sabi niya dito, ikaw bahala ha, pero sana huwag ka mag-expect ng kapalit. So, sinet yung expectations, sinet yung borderlines na tropa lang. Okay, next natin. Basta di ka obligado maghintay dyan, di kita pinaghihintay, choice mo yan, you can leave whenever you want. Okay, malinaw pa sa klaro, sabi nga ni Flo G. Yan, kasi di ako ready, ayoko naman umasa ng sobrang tagal. Yan, he's aware, ilang beses na binanggit. And eto na nga yung TikTok account ni Jan Celirio. Okay, tapos yan na, balik na tayo sa umpisa. So, yan, dahil ngayon mo lang nalaman yung kwento, anong masasabi mo doon sa nangyari? Medyo parang nakukulaan kasi ako. Kasi like, before ba sila nag-Wolfgang, naset na ba niya previously? Kasi parang naging, rito her story versus his story. Kasi yung quote-unquote ni Guy, 4 months na sila nag-date. So, or baka mali lang din akong pagkakaintindi. Kasi kung binasa ko yun yung nasa point, okay, 4 months na kayong lumalabas. Pero ang point naman ni girl, 4 months pa lang sila nagkakilala. Okay. So, ayun nga, siguro parang for me hindi malinaw nung before sila lumabas kung ano talagang meron. Or baka siguro nga nagde-date. And kasi kung ako yung guy, aayain ako, whenever I go out naman, hindi naman kami agad sa Wolfgang kung wala naman talagang, wala pang connection talaga or sabi natin, sobrang lalim. Or baka hindi ko lang din talaga na-experience. So, kailangan mag-Wolfgang, meron ng malalim na hindi naman kasi, establish? gaya nga natin na normal na mamayan lang, na hindi naman kaya agad-agad gumastos ng ganun halaga. Parang for me, napaka-special na agad kung doon ka dadalhin ng person 12,000 still 12,000. Hindi naman siya sa Jollibee lang na sabi natin 500 okay na sa inyong dalawa. So, ayun. So, pwede rin naman talaga na baka naman nagsabi na rin si girl na from the start, studies lang talaga ako. Feeling ko ganun naman yung nangyari. Pero pwede rin, no? Hindi ko masabi like before or after Wolfgang. Pero siguro ang mahalaga is na-establish naman yung expectation. Di ba? Exactly. So, Sir Sep, anong take mo dito sa kwento na to? Ako tatanungin ko muna si Madam kung Ayan. do you think Madam she had the chance to say no from the get-go, from the start na nag-uusap pa lang sila hanggang bago sila pumasok dun sa Wolfgang? Does she had the chance to say no? Na teka, wala tayong kasama, tayo lang dalawa, I can say no. Or nung namimili pa lang ng lugar, pwedeng sabi, ayoko dyan, di ba? Kasi I am pro women empowerment so I want women to exercise. So do you think she could have the chance
na mag-say ng no dun sa guy? Or talagang sa mga ganung pagkakataon, it's hard to say no? Well, magpapahipokrito ako kung sabihin ko, ay hindi pwede mo humindi. Pero kung nandun siya sa point na kahit naman saan pwede siya, kung sinabi nung guy pa lang na kung ayaw naman niya talaga doon, yes, parang for me, pwede ka na mag-no. Iwag, kung ako ha, iwag dyan masyado ng mahal dyan. May ibang place naman na pwede tayong kumain. Pero nga kasi, hindi nga kasi alam ng babae na mahal doon. Ayun nga, yun na yung point doon. So, pwede rin naman kasi siguro ako, sanay ako na I know the place. Na pricey talaga siya. So kung alimbawa, ikaw may nagaya sa'yo na ganyan, tapos sa Wolfgang, hindi, kilala kita, hindi ka tatanggi eh. Oy, hindi naman. Siguro, sure ka ba? Siguro mga ilang beses, sure ka ba? Kasi alam ko mahal dyan eh. May ganon? May ganun ako. Grabe ka naman sa akin. Baka lalo wala mong makipag-date sa akin sa sinasabi mong ganyan. Ano pero chance naman siya. Pero ang dami ko kasing nakita doon na, syempre, halimbawa, what's the purpose na i-flex mo yung resibo? Like, anong end goal mo para pakita mo na, I can date a woman with this worth, or eto yung kaya kong ibigay sa babae. Parang kasi, para sa akin, flex na lang kasi yun eh. Kasi, wala naman tayong pake kung kumain kayo worth 50k, or, di ba, yung iba nga nagre-reklamo pag 10k yung bill, tapos siya fine-flex niya lang. So, parang it's an act of parang flex lang talaga. Yes. Tapos paano yung kung nakikita ko rin yung insistent demand dun sa lalaki na I think gumagawa siya ng way para ma-date talaga yung babae. Although meron ngang hesitance doon sa part ng babae. Wala siyang magawa kasi parang kaya sabi ko kanina ginagaslight niya yung goal niya eh. Na sabi niya magpapagupit. Bilang lalaki, hindi ka naman nagpapasama pag nagpapagupit ka eh, di ba? Ako personally, unless bata ako, sasamahan ako ng airpot ko. Pero nung kaya ko nung mag-isa, hindi ako nagpapasama magpagupit. So talagang may clear intention. Kaya ako natanong kay madam kung she could have said no. Kasi siguro naman, unless sabihin nga natin NBSB si girl, no, na wala siyang idea na may pakay pala yung lalaki or may intention pala. Pero ako kasi, as a guy, nakita ko may intention talaga nung inaya pa. Napapagupit ako, samahan mo ako. Walang ganun. Di ba? Kasi sir, actually Sir Sep, himayin natin isa-isa, no? Kasi parang, kumbaga, parang overall yung dinidiscuss pa rin natin. Pero isa-isayin natin. So, umpisahan natin do sa pagpapasama magpagupit. So, syempre kasi, let's not forget the factors, no? So, first factor, very important is, this guy is, sort of famous. Medyo may slightly celebrity status nga siya. Kasi nga, one of the music videos na sobrang sikat ngayon sa Pilipinas, up until now, is siya yung nag-direct. Diba? So, kumbaga, may tira siya kahit pa paano. And ngayon, kung model si babae, parang, syempre, diba, parang kung director yung nag-iaya sa'yo, it's a big thing diba? Parang kahit papaano, although yes, nandun naman yung medyo shady pa rin kahit papaano na magpagupit. Pero syempre, kung kinakaibigan ka ng director, kumbaga it's your, kung ganoon naman talaga sa industry parang, yan nakita niya yun as opportunity. Somehow, kasi imposible namang hindi kasi, like, pwede. Diba? Kung hindi Pwede, niya naman gusto although, kasi kung hindi niya naman gusto yung lalaki like from the get-go, which what you were trying to point out earlier, magsasay no siya. Kaso nga, photographer / director si kuya mong as model si girl. Oo. Model si girl. So parang, di ba, parang it's easier for her to work with this guy and opportunities might arise somewhere down the road, di ba? So siguro, kaya naman siya hindi nakapag-say no. What do you think? Would you agree naman? I would agree. Tama yung sinabi mo na yun, Kaya lang, parang, in the end, nagkabiglaan sila. May intention pala siya, tapos may intention din si girl. So, nag-clash ngayon yung intention niya pareho. Isa-isa na natin. So doon sa part na yun, we both agree na both have their own agendas. Possibly. Okay. So, kumbaga sa part na yan, 1 point kay boy, 1 point kay girl. Kumbaga, walang malinis sa kanila sa part na yun. Kasi, I would not believe that gusto mo lang just for the sake na sumama lang doon. Diba? Okay. So, next natin is, nandun na, dumiretso na tayo agad sa Wolfgang So, dito naman sa Wolfgang, ang issue naman dito is, si girl, parang aminado naman siya na wala siyang alam sa mga ganitong, yun niya, expensive shit naman. Wala siyang idea dito, no?
tapos di pa siya nakakarating ng BGC. I mean, parang it sounds probinsyana, hindi ko naman siya like ginajudge or hindi naman masama maging probinsyana, but I get the point na hindi niya rin naman talaga nagigets kung ano meron doon, hindi niya alam na expensive yung pagkain doon. Kasi pagkapasok niya naman doon, di naman niya alam na, ay shit, mahal pala agad dito. Yeah. So, Correct. this is still part pa rin ng agenda eh, di ba? Kaso sinasabihan na siya ng lalaki na deserve mo to. Ikaw ba pag nasasabihan ka ng deserve mo to, akong bahala sa'yo, how do you feel? Siyempre masaya, di ba? Parang someone is making you feel na, or vina-validate ka as a woman or what not. Pero kung ako, parang I could have searched na, kung ano ba yung place? Kasi bakit niya sabihin na deserve mo to? You get that point. Bagay, no? Ba't mo Kasi naman may nga internet na tayo. sasabihin deserve mo to, no? Kung ano eh, like, ano yung, what do you mean I deserve this? Parang dapat medyo, sana, Yung medyo curious ka nilinaw na eh. niya doon ng konti, no? Ano, Sir Sep? Tsaka yung inquiry na, ba't ka siya deserve? Anong meron? Bakit? Anong intention mo? Kasi ako, sa akin na, personally lang naman, nakikita ko agad yung intention doon ni Guy. Doon pa lang sa convo na yun na, pwedeng dahil nakita ko na yung pictures or pwede rin na alam ko yung mga ganong style na sabihin na lang natin. Pero what I want to point out is na yung ganong pag-aaya ng lalaki at babae, I would say preferably na hindi siya normal. Na talagang gusto ni Guy na masolo or makasama in a specific place yung babae na sila lang dalawa. Kasi nga, nakita ko sa post na laging may kasama eh, di ba? Laging may chaperone. Lagi kasama si ate eh. Binanggit yan eh, laging kasama daw si ate. That time lang hindi nakasama. Diyan pa ba, Sir Sep? Oo, ayun. Ayan. So, ayun nga, no judgment naman to both. Kaya lang, dahil nga possibly factor yung NDSB, no, na hindi alam ni girl na pwede pa lang magkaroon ng siguro para sa kanya, opportunity lang yon. Tama yung sinabi mo na, ano to eh, baka ipasok ako sa mga gigs, no, na baka Or pwedeng ano nga lang eh, baka makilala ko o may ibang mga talents na nandoon na makilala kami, no. Kaya lang ang aya sa kanya pagupit eh. So, parang i-expect mo agad walang talent dun eh kasi sa barbershop kayo pupunta eh. may sikat na kwento dati eh, doon sa pinagtatrabaho ako sa Makati. Meron daw, may sikat na kwento doon na si Guy, niyaya niya magsogo yung babae kasi natatai daw siya. Oo, I see. sobrang sikat ng kwento na yan. Tapos si girl naman, sumama, edi syempre, nasibak siya. Sinamahan niya tumahi eh. Napaka-lame nung excuse, but it worked. What more, ito It pa worked. ito medyo sound malinis yung intention. Pero we're not talking about sex here specifically. Parang si Guy gusto niya Ako kasi siguro, bro magkaiba kami ng style eh. Although, naririnig ko yan sa mga tropa, no. Ako kasi, ako yung tipo na direct to the point na, uy, February 14, date tayo. Talagang sabihin ko na, di pag ayaw mo, di hanap ako iba. Parang ganon. So, sa kanya kasi, iba yung style niya. Siguro nga, possibly, quote and quote, I think, na nasabi na sa kanya ni girl yung intention niya beforehand. Kaya, hesitant siya na diretso na, uy, i-date kita. Di ba? Kasi kung baka pag sinabi niya na i-date kita, baka hindi sumama eh. So, ginamit niyang ruse. Yung pagpapagupit para sumama sa kanya si girl. Pero dito, no, I don't think it's just hindi, tama pala, no, yun na yun eh. Yan na rin pala yun. Magpagupit din na BGC, tapos kumain na sa Wolfgang. Pero, tama ba na i-post pa to ni Guy? Kasi Ako hindi, I totally disagree. Nabanggit mo na kanina, di ba, na dito, what's the point of flexing this, di ba? Parang ang totoo naman eh kasi off to sa girl, para sa girl, no, kasi parang all this time si girl ang nasa isip niya is, again, I didn't ask you to do this for me, you're doing this because you want it, but I'm not stopping you kasi parang sige, ikaw bahala. Pero may ako doon, may follow up question ako doon, pero for me, dito, dapat hindi na to pinost kasi you're making someone look bad. I mean, intentionally or unintentionally, I mean, hindi ko alam kung anong masamang hangin ang pumasok sa isip niya na i-post niya that way, showing na winultgang niya tapos hindi naman sila nagkatuluyan na
you're making it sound na parang may something kayo where in reality wala naman pala talaga. Tsaka bro, ano yan eh, let be honest, no? Yung mga ganyang style pang BOM yan eh. Na magpe-flex ka ng pera mo, Parang bata magpe-flex ka kasi. ng pera mo, nung kaya mong ibigay na para, what do you want to attract? Especially pagka ganyan na ipopost mo, you want to attract materialistic girl. Medyo, Di ba? medyo may gusto pa ako ipasok dyan mamaya eh. Pero, ito ngayon yung sinasabi kong question ko ngayon dyan. Like, tangina, nakalimutan ko actually. So, mamaya ko na lang ibabanggitin. Pero, you mentioned that what do you want to attract. So, meron kasi akong very recent experience na gusto ko na lang din i-share. No? So, recently, meron akong ka-chat na babae, no? Hi ka naman sa kanya, mananood siya. Basta yun na yun. Siya na yun. Hi sa'yo. Hello sa'yo, madam. Ayan, okay naman. Pero, ang situation naman dito is parang parang I feel like, tawag dito. Ako kasi, Sir Sep, tawag dito, kumbaga meron akong, may personality ako na provider. Kasi for me, as a man, it's very important that, you show you want to attract the other sex, di ba? Gusto mo attract yung babae sa'yo. And one way of showing that is, syempre, you should show that you can provide. Okay? And ganun yung fine line yung provide versus like, yung parang yung pineperahan ka na lang, something like that. No? Ngayon, syempre, parang ako naman, parang gusto ko ipakita na I can provide. Kumbaga, hindi ito yung... kasi, ang providing kasi, bro, hindi naman siya kailangang mahal eh. Yun lang, mamit mo yung needs niya. Halimbawa, kailangan niya ng kausap, you can provide her company. Kailangan niya, halimbawa, bigla siyang nag-crave for a midnight snack, you can be there, you can provide her, di ba? Yung mga ganon. Hindi, not necessarily monetary, pero yung support na nandun. Kumbaga, this time, I wanna discuss monetary eh. Kasi, let's be practical nowadays. Kasi it's very important na talaga. Like, ikaw ba naman. mag-mute yung ikaw ba magsusota ka? Well, nagsota ka ng walang pera, actually, ikaw. So, tinuro eh. So, anong feeling na nagsota ka ng walang pera, na isa ka nang walang pera, tapos bumubuhay ka pa ng isa pang nilalang? Mabigat, syempre. Mabigat. And pangit. Pero kaso, nandun ka na sa relasyon napasubo ka na eh. Ayun nga. Pero iba naman kasi yun. Hindi. Ang ibig ko nga sabihin is, nung umpisa ba nung nagde-date kayo, may idea ka na, tangina, wala palang pera tong tao na to? Actually, wala. Kasi nung nagde-date, though meron, pero dahil andun ka sa point na hindi gusto ko yung tao, medyo hindi mo siya... I-disregard mo siya. Dinisregard ko siya. Non-factor pa. Dinisregard ko siya. Sabi ko, nasa isip ko, hindi, naghahanap naman siya ng work. Sige, tulungan ko na lang. Pag may work naman, makabawian ako. Yeah. Okay. Pero ngayon, dahil natutunan mo na yan, kung mamimili ka, so bibigyan kita ng option. Katulad kong poging macho, tas walang pera, or yung, talito. Saktuhan lang pero may pera. Yan. Saktuhan lang. Sino bang mga katulad ni mga kamukha ni Yogi, ganon. Uy, grabe ka kay Yogi. Gawin mo si Yogi. Yun nga yung point eh. Nag-name drop. May kamukha ni Yogi pero walang trabaho. Pero mahal na mahal ka. Parang hirap. Parang doon pa rin ako sa walang pera. Hindi, joke lang. Parang charot lang. Huwag yung sutahin ko. Hindi, parang naranasan ko na. Parang doon ako sa Sabi nga ng friend ko si Chris, dapat ang hanapin ko lalaki or someone na someone who's providing, kumbaga may provider mindset. Yan na nga ang yun yung sinasabi natutunan ko. ko sa kanya. Di ba? Hi, Chris. Ayan. So, yun na nga yung pinapoint ko from the very beginning. Kaya, binanggit ko na yung story ko is, I can provide. Kaso parang medyo, parang sobrahan. Medyo may something medyo pangit. So, I think yun din naman siguro yung intention ni Guy sa umpisa. Okay? Kaso medyo sumobra lang siya ng flex kasi nag-12K siya. Bro, kasi tangina, 12K? Sabi nga nung kakwentuhan ko na isang araw, na yun Class A na daw yun. Class A na babae na yun.
Oo, oo, oo. 30 Actually, pa yun. pwede ka nang Diba? kumuha ng ano no, ng mga tipong estudyante. VIP na yun, no? VIP na. Oo, mga girlfriend experience, pwede na yun. Oy, yan. O, pwede na Ayan. yan. Girlfriend experience. Kasi diba, at least yung gabi mo, sulit mo talaga. Ito, Mm, 20, sugal ka, di ka pa sure. Putang ina, minalas ka pa, naipost ka pa. Oo. Pinost mo pa. Oo. Yan. Naging issue ka pa ngayon. Oo. Actually, yun nga, hindi ko rin guess yung bakit niya kailangan post. And, nung pinost ba, aware ba si ate girl, ganyan yung magiging content niya? Actually, nakakatuwa nga itong babae kasi Diba? sinabi niya na friends naman sila and gusto niya lang ipagtanggol yung side niya. Pero normally, dapat mag-aaway na sila. Anong pinagsasabi mo na ganito? Sinabi ko, tropa lang tayo. So, tingin ko kasi parang bata pa ito masyado si Oo, ate. din. Oo. At saka masyado... Saka NBSB, oo. So, she probably doesn't have a lot of experience dealing with those kind of things, di ba? Medyo inosente talaga yung mindset Ah, niya. ah, ah, ah. Meron pa, naalala ko, no? So sabi ni Guy, gusto ko yung deserve mo. So parang ang gusto niya naman is ma-appreciate mo yung ginagawa. Yun naman talaga yung gusto niya eh. Kumbaga, Yes. he wants to get appreciated back with of the things that he have done. Which is, sino ba kaya? The problem is, eto, nakita ko problema and I didn't know that this can be a problem pala. So, si girl, dahil hindi niya naman alam yung Wolfgang at hindi niya alam yung BGC, Mm. sobrang liit ng appreciation niya dun sa nangyari. Diba? Kumbaga, Pwede. parang hindi siya like nahiya or sabi mo nga, she could have said no. Pero, hindi nga siya makano kasi nga, wala naman siya like idea na ganun pala yung papasukin. Wala ganun pala yung style niya, oo. So, payo Tama. ko, kung naliligaw kayo, dapat tanongin niyo yung babae kung alam niyo kung saan kayo pupunta or something like that, no? Kasi, parang sometimes it can be useless pala, parang para sa'yo pala, premium yun eh, malay nga naman dun, di ba? So, useless na. So, alokin mo ng Jollibee, tapos, pag, ano bang next level ng Jollibee? Gilligans, mga ganon, pwede na yan. Gans na. Pwede na yan, multi naman dun ah. Actually, ako nga bro, may joke dyan eh. Di ba, syempre, dinidiskartehan mo, tapos sabi sa'yo, friends lang tayo. Tapos ganun lumabas kayo, at sabi mo, kain tayo. Tapos dito ako sa Wolfgang, doon ka sa Jollibee. Kasi friends lang tayo. medyo rude ang dating, pero di ba, at least you establish a clear line na sabi mo, friends tayo. Sige, doon ka muna, dito muna. Ano pa yayayain yung boss kung tropa lang naman pala kayo? I mean, pwede naman, di ba? Pwede naman, wala namang masama doon. Pero kung na-establish na rin kasi talaga yung, kung hanggang saan kayo, yun yung medyo masaklap lang talaga. So, Pero ano kaya, nakikita ko dito, possibly kaya na hindi clear kay Guy yung sinasabi ni girl, na parang ang dating sa kanya kasi, di ba, sabi ni, pwede na ba tayong pumunta doon medyo sa conversation? Pwede na ba? Pwede na? Salamat. Hindi, Hindi, kasi, ano nakikita ko, napapasarap tayo ng kwento eh, pero maganda yung flow natin. Di ba? Na, sabi ni, ayaw kitang mag-expect. Ngayon, sabi ni Guy, hihintayin kita. So parang, umaasa pa rin, or hindi pa rin, totally convinced si Guy na ayaw mo sa akin. Parang, doubtful pa rin siya. Ano bang ayaw mo sa akin? Hindi naman ako masyadong pangit. Hindi, pera naman ako. So parang, di ba, andun pa rin yung insistence niya na, na ituloy, na maybe this could be the last straw na magagawa ko sa'yo para magustuhan mo ako. Baka sakali ito mag-work, di ba? Pwede. Pwede. Point taken yun. Ayan, no? Paano kung pogi si kuya? Would that be a factor? Wait, Oo naman. I cannot speak for that. Kasi nga mali mo naman yung mga bata kasi talaga studies lang muna. Hindi, paano kung Piolo Pascual type, ganyan? Makakatiis ka ba? Ano ba yung ano dyan? Franco, ano ba yung ano dyan na pagka hindi mo type, study first muna? Pag Study first. Oo. Hindi, ayoko maging judgmental Ayoko maging judgmental kay ate. Ano lang naman yan, Yun ang curious inside joke question. lang. Yun ang curious question ko. Paano kung kasi gwapo ko yung lalaki, kakayanin ba ng babae na sabihin friends lang kami? Hindi naman sila ng babae. Hindi ikaw yung tinatanong ko. I mean, point taken, hindi na lahat ng babae sa
physical naman tumitingin. Bakit? May mga babae naman na, uy, sobrang ganda, pero pagtingin mo sa boyfriend nila, Sobrang pangit. hindi mas sobrang pangit. Like, parang Sige, medyo mas pangit. angat si ate Mas girl. angat, pero Ganon. may pera yung lalaki. Hindi lahat. Oy, nako, medyo ibang usapin na Ibang yan. usapan. Pero pwede Pwede naman pwede. din yun. Hindi naman natin sila Oo. kilala. Masyado tayo Hindi natin si judgmental judge. talaga. Magulat tayo pag after nito, bigla makita si ate girl, may boyfriend na, o Uy! yun ang babalikan natin. Oh, akala ko ba study first tayo, pero bakit ngayon may fineflex ka ng Tas pogi, no? tas pogi. Oh. Pero hindi pa siya na-treat sa Wolfgang. Charing. Pan-Jollibee lang. Oo. Hindi, kasi meron din ako may mga kakilala din akong gano'n na especially estudyante ko, no, na may nanliligaw sa kanya. Tapos sabihin, study first muna kasi magugulat ka. Yung palang isa ang type niya, boyfriend niya, boyfriend niya na yung isa. Di ba? So, it happens, it happens. Study first, career first, may ganong... Parang wala. Wala. Wala naman. Kasi parang ano rin intuitive din sa babae na yung ayaw nilang makapanakit na kung kaya kitang i-reject in a nice way, pwedeng gawin ko muna yon bago kita i-reject ng diretsahan unless talagang walang chance talaga. Di ba? May nireject ka na. O, balik tayo dito. Ikaw babae. Wala. Pasensya tayo. May... May na-reject na ba? May... Para sino? Hindi, sino. Ibig ko sabihin, like, ano yung scenario na nag-reject ka? Hindi. Doon muna tayo sa point na meron ka bang lalaki na hindi mo gusto pero patuloy mo pa rin pinakisamahan. Tapos, kung yes yung sagot, bakit? Yan. Boom. Wala Boom. naman. Hindi, nung nakaraan, di ko Ay, na wala. sinabi I niya. mean, ngayon, noon nga, parang wala naman. Kasi ayoko nga rin naman na sayangin yung oras o isa. So, nire-reject mo agad pag ayaw mo? Oo. Like there, ayoko sa'yo, reject na kita, gano'n. Not there and there. Pero kasi ako naman yung tao, I give chance. Sige, baka naman mag-work. So, I'll go out with you and Ayun. try. Pero meron tayo isang guy na, isang date pala, sabi ko, hindi mag-work to. Bakit? Kasi di ba 5'6" ako. Ang height niya 5 flat. 5 flat? Oo. Bakit naman di Uy, baka malayo tayo, baka... Size doesn't matter naman. Hindi, tsaka yung personality niya kasi, di ba medyo Ano? in between na introvert, extrovert ako. Nung nag-date kami, Jollibee lang to sa Jollibee Guada, nangyayari naman ito nakatingin lang kami parehas sa labas ng EDSA. So wala kami pinag-usapan, walang something in common sa amin, as in walang substance yung pag-uusap. Jollibee Guada, yung malapit sa Sogo? Oo. Ano Jollibee lang kayo? Talagang nalocate mo Huwag kang sa akin. Pero kung nag-work, diretso ka, hindi, joke lang. Charot! Depende naman. Kala ko pag nag-work, diretso kayo, hindi, joke lang. Hindi ko sure. Di ka sure. So siguro kung ako hindi naman ako real talk dark shit na magpapayo sa inyo kung ano. Pero siguro kung may ipapayo ako sa mga kapanood nito is number 1 siguro. Yun nga, wag mong i-date yung tao na walang idea kung saan kayo pupunta kasi siguro hindi niya yan ma-appreciate. So make sure na siguro alamin mo kung ano yung gusto niya, 'di ba? Kung ano yung like may favorite place ba siya or what. Para mas kumbaga yun ang point doon. Dali mo siya sa lugar na ma-appreciate niya talaga, yung alam niya. Yan. Ikaw sir, anong takeaways mo dito? Yung build connection muna. Hindi naman kailangang punta agad kayo sa date. Pwedeng usap-usap muna kayo. Actually, yung misis ko, actually unang meet up pa lang namin 'yan. Parang nag-work agad eh. Talagang magkausap lang kami sa phone, no? And then sabi ko, kita tayo, ganyan. Yung straight to the point na sakot ang makasama, ganun. Lumabas tayo, ganun. Nagkita kami and then wala kaming communication na tayo na ba or liligawan kita. As in talaga spontaneous. So, I think it's a good thing naman dahil nga married na kami ngayon, Pero doon mo makikita na pag may connection kayo, hindi nyo kailangan ng uttered words eh. Yung action lang okay na sa inyo. So, I think build connection first dun sa kaysa yung i-date mo siya, magkakaubusan mo ng panahon, tapos napupunta lang sa wala. So, tayong mga lalaki, ako specifically, sa akin na lang, sasalita ako para sa sarili ko. Ayoko nung waste of time. So, kung
kung sasabihin mo sa akin na for friends lang tayo, titigilan na kita. Kaya lang may mga babae kasi na minsan hindi nila masabi yon na parang katulad nga ni Madam, no? Bigyan natin ng chance. Baka mag-work, no? Pero sa akin hindi. Once na sinabi mong friends na tayo, hindi na kita ipupursue. Pero kung sinabi mo friends lang kayo, pag nag-chat sa'yo, re-replyan mo. Oh, as a friend. As a friend. Pwede. Okay. Ikaw, meron Pero bang 'di ba, hindi ka na mag-ano, hindi ka na magbi-build sa kanya ng deeper, hindi ka na magse-search ng deeper connection sa inyong dalawa. Hanggang doon na lang. So, yun. O ikaw, ano Kay Madam. May takeaway, diba? Oo. Siguro, ano na lang, it's really important na maging clear lang sa intention sa bawat isa. Mapababae man o mapamanlalaki. Kasi ngayon, uso-uso yung mga mixed signals eh. So, Oo, diba? Pero ibang topic naman yun. Pero Hindi, pwede rin. Actually, Diba? pasok din siya dito eh, di ba? Kasi ba't ka nga naman sasama kung friends lang, di ba? So, medyo point, make signal, so ano? mas important na Pwede, clear pwede. intention nyo sa isa't isa. So, kung hanggang first na talaga kayo, and kung mag-pursue man yung isa, let's say yung guy nga at this point, parang kung ako yung babae, labas na ako doon. Kasi as long as sinabi ko, oy, eto na sinabi ko, eto na yung point ko. Ah. Kung gusto pa yung pursue, then go. Kung hindi, edi okay lang din naman. Kasi nasabi ko na, Oo. hanggang first na tayo. Oh, yan ha. Ayan, ako. Maganda yan. Yung mixed signal, medyo magandang point yan ha. May pakinabang ka ngayon ha. Sabi ko sa'yo na yung Jollibee mo, hindi mo ako inabangan kayo. Very good. So, yun na, siguro clear intentions, number one, very important. Ano ba talagang gustong i-pursue and yan, ang pinakamahalagang lesson dito is huwag muna kayo mag-woodcam. I agree naman. Jollibee muna. Pa-Jollibee muna. Jollibee na lang tayo. Jollibee, McDo, mga ganyan lang. Bakdo. Okay, medyo maganda yung usapan natin dito. So, good luck kay Christine and good luck kay John Cedillo. Sana ay, ano ba? Maayos na nila yun. Oo. Ngayong gabi. Mapag-usapan nila. Kahit hindi man steak yung ulam nyo, sana masarap pa rin yung ulam. Yan. Sir Sep, anything else to say? Thank you so much for your time, syempre. Uy, wala na akong sasabihin. At I'm happy na may kasama tayo ngayong special guest Totoo naman. na yung ba makakapagbigay sa atin ng panibagong perspective in line with the type of a Sakto woman nga, na kasi syempre, ano? girl's perspective, di ba? Yun ang importante talaga. So, again, thank you sa mga manonood at sa mga magko-comment. Support Usapang Hubad at next time makikita nyo kaming hubad. Ewan ko kung sasama ko. Ay, baka hindi na sumama. Nakita ko na. And bago rin pala matapos yung video, gusto ko lang mag-shoutout kay Edgardo Solis Jr., ang aking tropang Bisaya, nag-iisa kong tropang Bisaya. All the way from Cebu, siya yung reason ba't meron tayong cute dito na watermark ng Usapang Hubad. Nasabi ko Yun. na kanina. Ngayon wala siya sinama. Wala na. Pero hindi mo siya Shoutout na-shoutout. sa'yo, aking tropang Bisaya. Tapos, Malulupit talaga yan. ha? Malulupit talaga yung mga ayasib na yan. Maayasip. Ayan. Okay, so yan muna tayo for today. Ayan, medyo mahaba na yung video. Sana nag-enjoy kayo. Panoorin nyo na lang to kung habang may ginagawa kayo on the side. Yeah. Ayan, I don't think tatagal din naman kayo. Actually, kung pinapanood nyo ito, ibig sabihin, pinorward nyo na lang. Pero, masaya pa rin ako na nandigaw kayo sa video na to. Hanggang dito na lang muna ulit tayo hanggang sa susunod na issue. Yan. Magandang gabi sa inyo dahil gabi namin to sinunod. Sir Sep, thank Bye-bye. you. Thank you. Thank you.